Gusto ko ng puntahan ito, ano po, Professor. Yung usapin po noong unprogrammed appropriations, meron po Hmm, kasing mga napaka-importante, as you know, mga proyekto ang gobyerno na sa halip na ponduhan ay inilagay doon sa hahanapan pa ng pondo. May mga programa ho naman na hindi naman ganun ka-importante pero agad-agad na may pondo. Inyo bang, mm. inyo bang na-tisod ito? Meron ho palang nakalagay sa budget na Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting na proyekto. Naki Nakita ko nga po 'yan sa social media at, kumakalat ngayon 'yan, Aha. yung budget na 'yan. 'Yun nga po yung nakakalungkot kasi kahit nagkaroon na ng pagbi-veto si Pangulong Marcos ng ilang items dito sa, mga insertion ng Mm. Kongreso sa budget, ay, nanatili pa rin naman Lumusot po to, yung mga lumusot. malalaking, insertions na 'yan at yung, big infra projects natin ay nananatiling walang pondo under the unprogrammed appropriations. Kasama na nga po diyan yung Metro Manila Subway na Mm. pinakamahabang plano na magka-subway sa buong Asia na hanggang ngayon plano pa din. Wala pa rin pong pondo 'yan. Kaya nga po, kung maalala nyo, si Presidente Marcos ay sinabi na nagulat siya dun sa budget at sana na nga yun ang nakaka-disappoint dun, na nagugulat siya. Dapat po hindi siya nagugulat dahil dapat ay mino-monitor 'yan ng Mm. executive branch natin kung ano nga ba nangyayari dun sa budget na pinropose nila sa Kongreso natin. Biruin niyo po yung mga malalaking proyekto natin, yung mga inter-island connection bridges natin na naka-loan na 'yan, Ito po Mm. Manong Ted yung matindi kasi, na-loan na 'yan, na-approve na 'yan. Ngayon, kung hindi ibibigay ng gobyerno yung counterpart budget niya diyan, ay hindi po yan mai-implement. Pero kung hindi yan nai-implement dahil approve na yan, ibig sabihin nag-i-interest na po yan. Binabayaran na natin yung utang na yan kahit hindi pa yan nai-implement. So, very disappointing po kasi kung ganyan ang fiscal management strategy ng gobyerno natin na nangungutang tayo pero hindi naman pala natin na-implement dahil hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart funding na dapat ay binibigay niya. Kaya, yun na nga po Di ko gusto kong sabihin na sana magsilbing leksyon, 'no, sa gobyerno, sa executive branch, basic na trabaho nila 'yan, na dapat Mm. mino-monitor nila at hindi lang kasi po ngayong 2025 nangyari noong 2024, nangyari noong 2023, Mm. nakakalahati na tayo ng termino ng Marcos administration, yung mga infra projects niyo, yung big ticket infra na laging binabanggit ng Pangulo sa SONA niya, wala palang pondo, hindi na po pondohan. So, very disappointing. Dapat po talaga nadi-disappoint yung Pangulo, 'no, pero yun na Well, nga po yun, well, basic, 'di ba? yung nga po, ma'am, ano, kasi kayo po naman, we appreciate ang mga halimbawa nga po ng grupo ninyo na nagbibigay po ng effort dito sa pag-question. But at the end of the day, ito pong pambansang budget natin ay dapat sa usapin po ng kapakanan ng bayan, nagkakaisa ho sila. Hindi sila Opo, nagkakaisa, parang bang sindikato ang dating, di opo, ba? So, opo, inihanda ng executive, as we all know, and then pagkatapos guguluhin sa mababang kapulungan ng Kongreso, aaprubahan naman sa taas, and then pipirmahan ng Presidente. So, lumalabas nga po na sa bandang dulo, disappointed ka, ang dami mo sinasabi, pero sa bandang dulo, sino ba nag-aproba nito? Kagaya nga po nitong mga tama. insertions na ito na binabanggit po ninyo, and how do we solve this problem na paulit-ulit na lang? Opo. Yun nga po, sa bandang huli parang nagulangan tayo kasi sila-sila din naman yung nag-uusap diyan.